Ayon sa mga ulat, 4 ang namatay sa insidente, at ang eroplano ay may body number N300 at 49 CA. Sa kasalukuyan, nagsasagawa ng investigasyon ang mga ahensya ng US. Sa umaga ng pagbagsak, dumating ang isang US service helicopter upang kunin ang mga bangkay. Ang mga biktima ay kinilala bilang isang US service member at 3 defense contractors. Samantala, ang Clark International Airport ay nag-abang ng pagtaas ng mga pasahero dahil sa paglilipat ng mga turboprop flights mula sa Ninoy Aquino International Airport. Itinaas nila ang kanilang target na pasahero para sa 2025. Bukod dito, ang Sunlight Air ay nagpaplano ng pagdagdag ng turboprop aircraft at posibleng pagbili ng jet upang mas mapalawak ang kanilang serbisyo. Ito ay bahagi ng kanilang estratehiya para makasabay sa lumalaking pangangailangan. Dahil dito, may mga pag-usap ang mga opisyal ng Clark Airport upang gawing mas madali ang pagbiyahe mula Metro Manila patungong Clark. Layunin nilang gawing mas maginhawa ang karanasan ng mga manlalakbay. Sa karagdagan, ang Sunlight Air ay nag-isip ding magdagdag ng shuttle service upang mas ma-attract ang mga pasahero mula sa Central Luzon. Ito ay makakatulong sa pagpapalakas ng kanilang customer base. Sa ibang balita, ang mga natipong langis at kontaminadong tubig ay dinala sa mga pasilidad para sa wastong pag-iimbak at pagtatapon. Patuloy ang pagsubok na pigilan ang pagkalat ng langis sa pamamagitan ng oil spill booms. Matapos ang kanyang impeachment, nagbigay ng pahayag si Vice President Sara Duterte na handa na siya para sa impeachment trial. Siya rin ay nagbigay ng kritisismo sa Administrasyong Marcos. Sa kasalukuyan, 215 sa mahigit 300 House members ang sumusuporta sa impeachment laban kay Duterte. Ang mga alalahanin ay may kaugnayan sa paggamit niya ng confidential funds at mga bintang ng banta sa buhay ng mga lider ng bansa. Sinabi naman ng Pangulo na handa siyang makipag-ugnayan kung kakailanganin ang special session ng Senado para sa impeachment. Nais niyang ipakita ang pakikilahok sa proseso kung kinakailangan. Ayon sa isang dating Senate President, may karapatan ang Pangulo na tumawag ng special session kahit walang request mula sa Senado. Dapat gampanan ang constitutional duty ng Kongreso. Sa kabila nito, ang mas nakababatang Marcos ay nagsin ng impeachment complaint laban kay Duterte na ipinayo ng kanyang ama. Ito ay nagpapakita. Ayon sa mga ulat, ang eroplano ay nawawala matapos ang biglaang pagbaba sa bilis at taas. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng labis na lungkot sa mga pamilya ng mga biktima. Natagpuan ang mga labi ng eroplano, 34 milya timog silangan ng isang tiyak na lokasyon. Sa kasalukuyan, aktibong isinasagawa ng mga awtoridad ang pagsisiyasat sa mga natagpuang bagay. Ang eroplano ay isang Cessna Caravan na bumibiyahe mula sa isang maliit na nayon. Ang distansya mula sa nayon patungo sa No, Alaska ay humigit kumulang 150 milya. Bagamat ang flight ay isang regular na biyahe at hindi mahaba, nagdulot ito ng isang malubhang aksidente. Ang mga detalyeng ito ay napakahalaga upang maunawaan ang kabuuang sitwasyon. Sa nakaraang linggo, naganap din ang iba pang mga aksidente sa eroplano, kabilang ang isang medevac flight na bumagsak at nagdulot ng pagkamatay ng lahat ng pasahero. Ang mga pangyayaring ito ay nagbigay diin sa panganib na dulot ng aviation. Ang Coast Guard ay nakakita ng mga labi ng eroplano at may mga opisyal na kasalukuyang nagsasagawa ng investigasyon sa lugar. Mahalaga ang kanilang trabaho upang matukoy ang mga sanhi ng aksidente. Ang eroplano ay isang Cessna Caravan na may single-engine turboprop. Lumipad ito ng humigit kumulang 150 milya bago ito nawawala sa radars. Sa oras ng insidente, mayroong magaan na nyebe at fog sa paligid. Ayon sa National Weather Service, ang temperatura ay 17 degrees. Nawala ang kontak sa eroplano, hindi hihigit sa 1 oras pagkatapos ng takioff. Ito ay lumipad sa maximum passenger capacity nito. At least 2 people are dead after a small plane crashed into a bus in Brazil. According to the local fire department, the plane crashed on a busy avenue in Sao Paulo before hitting the bus. The aircraft had taken off from the country's largest city and was bound for the city of Porto Alegre. A woman who was traveling on the bus was injured and taken to hospital, as well as a biker who sustained injuries after being hit by a piece of debris. 4 others sustained minor injuries. Ele tinha acabado de decolar do campo de Marte, as asas do King Air, onde fica o combustível, então ele estava carregado de combustível e o destino final seria Porto Alegre. Então quando ele E conseguimos controlar a situação, tendo 6 vítimas aí no local e 2 óbitos, segundo informação do Corpo de Bombeiro.
Pessoas assustadas, desesperadas aí, pessoas feridas no local. É uma situação atípica do que até eu estou acostumado a passar por ela. O resgate da parte da Guarda Civil Metropolitana foi orientar as pessoas a permanecerem no local, tentar acalmá-las, assim chegando o bombeiro, chegando o SAMU, que fez as devidas atendimentos especializados a essas vítimas. É um bimotor, hein? Ang lindol na may magnitude na 5.1 ay nagdulot ng takot sa mga tao sa isla ng Santorini, kung saan maraming tao ang nagulat ng pagkabigla at pangamba. Bagamat ang Santorini ay nasa ibabaw ng isang bulkan, ang mga pagyanig na nangyari ay hindi konektado sa anumang aktibidad ng bulkan. Sa katunayan, ang mga ito ay dulot ng paggalaw ng tectonic plates. Sa kabila ng panganib, may mga lokal at turista na nagpasya pa ring manatili sa isla. Ang kanilang paniniwala ay nakasalalay sa kakayahan ng lugar na tiisin ang mga lindol na nagagana. Samantala, ang mga otoridad ay patuloy na nagmamanman sa sitwasyon upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Mahalaga ang kanilang presensya sa mga pangunahing lugar para sa proteksyon ng mga tao. Maraming mga lokal ang nananatili sa kanilang mga tahanan, bagamat may takot sa mga pangyayari. Ang kanilang desisyon na manatili ay nagpapakita ng kanilang katatagan sa gitna ng krisis. Gayunpaman, ang mga eksperto ay walang tiyak na timeline kung kailan matatapos ang sitwasyon. Ipinapakita nito ang kawalang katiyakan na naranasan ng mga tao sa Santorini.